Nagtanong, alam nyo mga boss karamihan ito alam na, pero syempre may nagtatanong, tulungan natin. May nakalagay dito na input, saan daw yan ikakabit? Mga boss, yung input ay manggagaling po yan sa amplifier, papunta po yan sa terminal ng amplifier. Meron na tayong tutorial video nito, pero sagutin lang natin yung tanong. So kung saan manggagaling, galing po sa amplifier. So amplifier, may amplifier ka dito, ganyan. Sa speaker out ng amplifier dito mo ikakabit, kumbaga. Tapos ito na yung output, ito na yung papunta sa tweeter, yung treble na yan. Tapos yung bass naman sa ganitong speaker, sa malaki. So ganun lang mga boss ang nagtanong kung saan papunta yung input. Ngayon, ilang watts naman yung dividing network na bagay. Halimbawa, mayroon kayong amplifier na 300 watts, may speaker kayo na 300 watts din. So kailangan yung dividing nyo mas mataas. Ito personal opinion ko ha. Kung may mag-comment, sige po. Kung may mas magandang idea kayo, comment lang. Halimbawa, mayroon kayong 300 watts na amplifier, tapos 300 watts na speaker, mas mas mataas yung dividing nyo, mga 350 pataas siguro, para hindi pigil. Actually, hindi naman talaga nagbabari sa watts tong dividing network, mga boss. Ang trabaho kasi nito, hindi naman pinipigilan yung watts or yung lakas niya. Ang trabaho nito ay pinifilter niya. Para tong filter, ano ba yung filter sa Tagalog? Salaan, pangsala ng tunog. So ang pinakatrabaho talaga nito, isasala niya yung tunog. So kung papasok dito kompleto, merong high at low na magkahalo, kumbaga mix. Pag dumaan ng dividing network, ay paghihiwalayin niya mga boss. So pag daan niya dyan, lalabas siya dito, puro high na lang ang tunog or kalansing sa gitsit. Dito naman puro kalabog sa bass. Yun ang pinakatrabaho talaga nito mga boss, regardless kung ilang watts yan. Ngayon, nilalagyan lang to ng watts kasi kung mga high power amplifier na, yung size naman ng coil at saka yung voltahe ng capacitor. Actually, yung dividing network, kadalasan ang pinaka-composition yan, ang pinaka-basic lang talaga, coil at saka capacitor. Kung mga complex na dividing, meron na mga NTC, polyfuse, merong bulb, merong resistor, merong katulad nito may switch na, yan, may pang-lock na. Pero ang pinaka generic or pinaka common ay yung capacitor at saka coil. So kadalasan yung coil ay induction para sa low frequency. Yan mga boss, naka series to sa linya. Ganon din yung capacitor, sa high naman siya. Yan. So madali lang naman yan aralin mga boss Kung hindi naman kayo makapanood sa mga video ko, marami din nag-vlog na nito. Yung iba, detalyado, pinakita na talaga yung wiring kung saan papunta. Kaya tayo gumawa na rin ng video na ganon. Ulitin ko lang kasi yung YouTube channel natin, mayroon namang bagong viewers, so may mga bago at hindi kabisado, pagbigyan natin. Baka yung mga video natin na luma, hindi na nila makita o hindi nila mahanap na, kaya sila nagtanong. Kasi kung nakita nila yung video natin na gumawa na tayo ng video nito, tutorial kung paano ikabit, paano mag-wiring, ay malamang hindi na sila magtatanong. Kaya pagbigyan na lang muna natin para masagot yung katanungan nila. Ganun lang, madali lang to mga boss. Madali lang aralin yung dividing network, madali lang din ikabit. Once na natutunan mo, hindi ka na maliligaw. Maganda ba kapag may dividing network kumpara sa wala? So depende pa rin yan sa setup nyo mga boss. May iba kasi na ayaw nang may dividing network, gusto nila pure or kumbaga walang filter yung sounds nila. May iba naman na mas gusto dumaan ng dividing network. Kanya-kanyang trip lang yan, kanya-kanyang taste lang yan mga boss. May dividing network sa wala, nasa inyo lang yan. Ngayon kung
hindi kayo satisfy, kabitan nyo. Pakinggan nyo, kayo lang din na magde-decide kung gusto nyo may dividing network o wala. Kaya mapapansin nyo yung mga sounds dyan, mayroong dividing network, mayroong wala. May iba naman na wala ng dividing network kasi mayroon na silang active crossover. So yun lang yung tanong, asan ba yung input? Para saan ba yung input nito? So yung input ay para sa amplifier. So ito yung pinaka source o pinaka entrada o pinaka entrance. Papasok yung audio signal dito, lalabas doon, ganun lang. Kumbaga ang takbo niya ng sounds papasok diyan, lalabas na diyan, magkahiwalay na. Kumbaga pagpapasok magkadikit sila, solid. Pag lalabas diyan, hiwalay na sila. Ganun lang. Parang paghihiwalay niya lang yung low at saka high. Ganun lang kasimple mga boss. Sa simula lang medyo maguguluhan kayo, pero pag matagal na kayo sa sounds, alam nyo na to gagawin. Okay, another tanong ng viewers natin. Kapag may dividing network na ba, kailangan pang lagyan ng capacitor yung tweeter? So nag-aalangan sila kasi baka mamaya masira yung tweeter. Kadalasan mga boss sa mga dividing network, kung meron ng ganitong may bus at saka treble, ay meron na po yung sariling capacitor ito. Option nyo na lang kung gusto nyo pang dagdagan or hindi na, kasi meron na po yung capacitor. So kung bumili kayo nito kahit wala ng capacitor, okay na po yan, safe na po yan. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa sample natin, takbo dito, yan o, may capacitor na siya. Ito yung capacitor nya, dalawa pa nga kasi may switch yan. Pipili ka dyan kung alin dyan yung ikakabit. Kaya kung meron kayong ganitong dividing network or kahit ano pa mang dividing network, no need na po na maglagay ng capacitor. Pero na lang kasi may mga na-encounter tayo mga customer na kahit may dividing network na ay nilalagyan pa rin nila ng capacitor, or mas mainam dyan, resistor na lang ikabit nyo kung sakali. Naka series sa pinaka positive line dito, ang positive nito dito. So sa pinaka positive, doon sila nagsi-series ng resistor, kasi hindi lahat ng dividing network may resistor para sa tweeter. So pinaka mainam dyan, instead na capacitor idagdag nyo, resistor na lang, kasi mayroon na siyang capacitor. Ang trabaho ng capacitor ay para i-filter yung or tinatawag na high pass filter. Ano ba yung high pass filter? So ang capacitor na to ay high pass filter. Ang ibig sabihin niyan, ang papadaanin niya lang dyan sa linya ay mga high frequency lang. So yung mga low frequency, ibablock niya yan para hindi makapasok sa tweeter. Yun po yung trabaho ng capacitor. Ibablock niya yung mga low frequency, ang papapasukin niya lang ay mga high frequency. Ganun lang yun. So pagdaan dito sa capacitor, kung papasok yan dito, naka full range. So paglabas niya dito sa linya niya, puro high frequency na, wala na mga low frequency dyan. Kasi kapag pinasukan pa ng low frequency yung tweeter, masisira agad mga boss. Kaya mapapansin nyo, may iba na walang capacitor yung tweeter, sinabay lang sa speaker, ayun, sibak. Kaya mga boss, wag na lang kung maglalagay kayo ng capacitor. Kung may dividing network kayo, kwintado na yan, okay na yan. Pero kung hindi kayo satisfied, sige po, pwede kayong maglagay. Basta yun ang sinasabi ko, pwede nyong i-series sa positive. Pero hanggat maaari, mas mainam siguro, katulad nito, walang resistor na lang. Ano ba yung resistor ang bagay dyan? So mga ganito pwede rin 10 ohms, 12 ohms, 12 watts, sobra na to. So dito lang yan, parang ganito lang yan, siksok mo dyan, yan, parang ganon. O kaya ang pinaka common talaga dyan na ginagamit sa ay yung mga 10 ohms. Hanap tayo ng 10 ohms dito. Meron ba tayong 10 ohms dito? Yan, ganito, 10 ohms. Maliit to, mga 3 watts lang to. Kadalasan mga 5 watts. Meron pa ba tayo din 5 watts dyan? So ganito, tingnan natin kung meron pa tayo. Yan, 10 ohms na 5 watts.
Yan, pwede rin ito. Pag itong kinabit mo, anong kaibahan nito? Mas hihina yung tweeter kapag may resistor. Pero mapoprotektahan siya kasi ang trabaho naman ng resistor dito sa dividing network ay current limiter. So, yung current na pumapasok papunta sa tweeter ay binabawasan niya. Kaya mapapansin nyo mga boss, kapag nag-series kayo ng resistor sa dividing network sa tweeter, kapag may nakalagay na resistor, mapapansin nyo yan, parang mas mahina ang tunog kasi nililimitahan niya yung audio signal na pumapasok sa tweeter compare doon sa walang ano. Pero ang kinagandahan naman yan, hindi mo siya mapipersa, hindi agad mas kumbaga pinahaba mo yung buhay. Pero kung hindi ka naman satisfied sa tunog ng may resistor, di tanggalin mo. Mag-ingat ka na lang sa pagtimpla o sa pagpapatugtog. Yun lang mga boss, sana nakatulong tong sa nagtanong.